Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Ganun din po sa mga kasama natin online. Ayan. Sige po. Kung hawak niyo po, kung may dala po kayong mga Biblia, pwede po ba kayong makibukas sa akin sa Book of Daniel, chapter 3, verses 16 to 18. Daniel chapter 3 verses 16 to 18. Kung nakita na po natin, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat sa iyo pong presensya na amin pong naranasan, Panginoon, sa amin pong pag-aawitan. Lord, thank you for your very sweet presence, O Lord. And as we study your word tonight, maaari po ba wag kaming iwanan ng iyo pong banal na spirito, Panginoon. Lord, be the center, Panginoon, ng amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. And Lord, may we grasp, Panginoon, yung kabuuan ng iyo pong mensahe sa amin sa gabi pong ito. Lord, salamat at sa lahat po ng aming mapag-uusapan, let your name alone be glorified, O God. Lord, open our ears and mind, Panginoon, to hear you, to hear your voice, Panginoon, through your words, O God. Panginoon, marami pong salamat. Ito lang po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. First of all po, gusto ko lang pong magpasalamat sa Lord sa kagalingan po ni Seo, sa kagalingan na binigay po ng Panginoon kay Seo. 2 weeks ago, same time, before mag-start ang prayer meeting, 2 Thursdays ago, we are on our way sa hospital po kasi talaga pong inaapoy ng lagnat si Seo for the past 3 days. And ngayon po, magaling na siya, malakas na, makulit na ulit, pumayat daw, pero malaki pa din. Pero salamat sa Panginoon kasi the Lord is good. Amen? Hindi nagpapabaya po ang Panginoon. And of course, thank you po for praying for us. Hindi po madali yung pinagdaanan namin kasi hindi lang siya, pati si Pastor CJ din, sabay silang nagkasakit that time. Pero salamat po sa panalangin nyo na nagpapalakas po at tumulong sa amin para makatawid sa sitwasyon po na yon. And with all, to God be the glory po. Sa Diyos lang po ang lahat ng papuri. Ngayong gabi po, as we continue sa atin pong topic, nasa standing firm pa din po tayo, tingnan lang po natin yung kwento ng 3 Jewish men na ito, these 3 young Jewish men, on how they stood up for God. Actually, nagawa ko po itong exhortation na to, itong tuturo ko na to, before pa magbagyuhan. Naka-assign ako last week ng July. Pero nagbagyuhan, hindi ko po siya naituro. And since nasa topic pa naman po tayo na standing firm, I know the Lord wants you to hear this tonight. Amen? And nawa po mapalakas tayo ng mga ng kwento ng 3 Jewish men na ito, kung paano sila nanindigan at tumayo para sa Panginoon. Just a little background po ng story. Alam ko marami na po sa inyo, alam na to, maraming beses na nating narinig ang kwento na to. Just a little background lang po. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego po, kasama sila ni Daniel. Mababasa natin to sa Daniel chapter 1. Kasama po sila ni Daniel at ng iba pa na nadalang bihag sa Babylon. Dinala po sila doon kasi gusto po ng hari ng Babylonia na pag-aralin sila to adopt the culture of the Babylonians. Tapos ipopwesto sila sa korte, doon bibigyan sila ng posisyon sa Babylonian. Tapos, actually, ang totoong pangalan nila, their Hebrew names are Hananiah, Mishael, and Azariah. Ngayon, nung napunta po sila sa Babylonia, pinalitan yung pangalan nila ng Babylonian names or Chaldean names, and they became, si Shadrach, Meshach, and Abednego.
Ngayon po, in chapter 3, si King Nebuchadnezzar, nag-set up po siya ng isang image, statue, gold statue, isang malaking gold statue. And ang pinag-uutos niya, he commanded na lahat ng officials ng Babylonian will bow and should bow before that gold statue. Lahat yuyukod sa statue na yon. And all who fail to do so, yung hindi susunod, would be thrown into a blazing furnace. A blazing furnace, isang naglalagablab na apoy. Para po siyang siguro isang lugar na talagang grabe yung apoy, blazing. Certain officials informed the king that 3 Jewish youths, ito nga si Shadrach, si Meshach, and Abednego, who the king appointed to high office. Itong tatlo na to, meron na silang matataas na posisyon sa office ng Babylon. They refused to worship the golden statue. Hindi sila sumunod dun sa ipinag-uutos ni King Nebuchadnezzar. And when these 3 refuses to worship the golden statue, si Nebuchadnezzar, sobrang galit niya. Sabi po, pagbabasahin po natin yung verse, saan ba to? Verse 13, sabi po dito, Then Nebuchadnezzar, in furious rage, galit na galit siya, he commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought to him. So dahil hindi sumunod itong tatlo na to, ipinag-utos ni Nebuchadnezzar na ipadala sa kanya. Galit na galit siya, gusto niya ipadala sa kanya itong tatlong mama na ito. Ngayon po, ito po yung pag-aaralan natin. When these 3 Jewish men faced Nebuchadnezzar, tingnan natin how do they stood up for God. Paano ba sila nanindigan para sa Panginoon? Una po, makikita natin dito, they stood firm with affability. Sabi po ng verse 16, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of God of gold you have set up. Now, what is affability? Affability means the quality of having a friendly and good-natured manner. Nung pinatawag sila nung galit na hari, they faced the king with a good manner pa din po. When they faced the king's anger, they still showed their courtesy. Tingnan niyo po, look at how they addressed Nebuchadnezzar. They still called him king. Pwede naman, tawagin na lang nila itong, Nebuchadnezzar, hindi kami susunod sa'yo. Diba? Kasi, actually, they stood up na kasi hindi sila sumunod dun sa gustong ipagawa ni Nebuchadnezzar. Hindi sila nag-bow down dun sa golden statue. But still, nung hinarap po nila yung hari, yung galit na hari, they still showed manner. They still showed courtesy. Hindi po sila yung nagyabang o naging arrogant when they face the king. Yes, they did not obey. Hindi sila sumunod dun sa hari. But they still showed respect and courtesy. They did not let that situation, yung may galit na hari sa'yo, pwede mo ding, di ba, pag may galit po sa atin, minsan, mas galit pa tayo pag hinarap natin or kinonfront natin, di po ba? Pero sila po, they showed courtesy, they showed manner. They keep their temper admirably well, do not kill, hindi nila tinawag yung hari na tyrant or an idolater. But with an exemplary calmness and sedateness of mind, they deliberately give in their answer. Alam niyo po, ang isa sa pinakamahirap kontrolin, yung temper. Tama po ba? Lalo na pag heated na yung situation, sometimes, what we think or yung pakiramdam mo, tama ka naman
Or let's say, tama naman talaga yung pinaninindigan mo o yung ipinaglalaban mo. But how you fight for it, kung paano mo siya tinatayuan, it matters also. Sa trabaho din po, di ba? Minsan, tama ka naman. Pwedeng mali yung boss mo. Tama ka dun sa gusto mong gawin o dun ano tawag dito? Dun sa sagot mo. Pero how you speak to your boss or to your office mates, it matters also. Lalo na as Christians. Di ba po? Ganun din naman kapag sa loob ng bahay. Sometimes, tama naman talaga yung ginagawa mo o tama naman talaga yung katuwiran mo. Pero kung paano ka sumagot, baka naman dun ka pa mamali. Baka naman nababastos mo na din pala yung kausap mo. Tama ka na mali ka pa. So, they face the king's anger with courtesy. They don't let that heated situation na may mapula sa kanila. Di po ba? So tayo din po, let's be very careful. When we stand for what is right, sometimes, lalo na po tayo, there are people who will question us. Hindi, mali naman yung ginagawa mo. Hindi, para kanina ba yung ginagawa mo? And we're so eager to say na what we are doing is right. Pero kung paano po natin yun ipaglalaban, it matters also. So let's be careful din po. These three men knows how to respect the authority. They knew that King Nebuchadnezzar is in a higher position over them. Marunong din po silang magpailalim, masumunod sa mga authority. So nasa mas mataas sa kanila. They know how to respect. Isa po iyon sa, minsan ang hirap, lalo pag feeling mo tama ka palagi, magpakita ng respeto or ng courtesy. Sabi po sa Philippians 4:5, let everyone see that you are gentle and kind. Being kind and gentle is not about being easygoing. Hindi yung pag sinabing gentle and kind ka, hindi yung sunod-sunuran ka lang. Hindi ko ano ipagawa sa'yo, gagawin mo din. Hindi po ganon. Ang being kind and gentle, pwedeng tatayuan mo yung sa tingin mo ang tama, sa tingin mong tama at tama talaga, pero hindi ka nakakabastos o hindi ka makakasakit din ng damdamin ng iba. You still know how to show respect and courtesy. We can face pressure, trials, and heated situations without compromising our character. Lagi po natin na iingatan din yung character natin. Kasi isa din po yan sa tinitingnan ng mga tao sa paligid po natin. Pangalawa po, these three young men stood firm with assurance. Sabi po ng verse 17, balikan lang po natin. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Second, they stood firm with assurance. These three young men, sila Shadrach, Meshach, and Abednego, they were so assured na una po, God is able. Sabi po nila sa verse 17, our God whom we serve is able to deliver us. Buo ang kanilang paniniwala na ililigtas sila ng Diyos na kanilang pinananampalatayanan kahit pa sa naglalagablab na apoy. They never doubted what the Lord can do. At ito pong tatlong mama na ito, they showed a good understanding of how powerful their God is. Kahit pa doon sa naglalagablab na apoy, kaya silang iligtas ng Panginoon.
They appreciate the power of God. What God can do in their situation. Even if it's hard. Even if sa tingin ng tao, sa tingin ng iba, imposible. But with these three young men, they knew God is able. Amen po? Amen? Sabihin nyo nga po, God is able. And He is. Sige po, sinabi nyo na. Sometimes, why it is hard to stand firm on our faith? Kasi we have so many doubts. Minsan, ang dami nating pagdududa. Kaya ba itong gawin ng Panginoon? Kaya ba akong pagalingin ng Panginoon? Kaya bang isupply ng Lord yung pangangailangan namin? Kaya bang, alam niyo po yun? Kaya bang sagutin ng Panginoon yung panalangin ko? Kaya bang abutin ng Diyos yung sitwasyon namin? He can. And He is able. Amen? Kaya po ng Panginoon. Let us always remember all things are possible with God. I'm not able, we are not able, but He is able. Amen po. Whatever your circumstances, whatever your situation, and you're looking at it, remember that God is able. Kaya niya po kayong ilabas at iligtas mula dun sa ganung sitwasyon, sa kahit na pinakamahirap at pinakamabigat pa na sitwasyon, kaya po tayong abutin ng Panginoon. Don't think in terms of your resources or your ability, but focus on God and His ability. Sometimes when we look at our situation, nababanghihinaan po tayo ng loob. Pag ang tiningnan lang natin, yung resources natin or yung kakayanan natin. Pero ang pinakamaganda po, we look to God, His ability, and His ability. Sa Diyos po tayo tumingin palagi, sa kayang gawin palagi ng Panginoon. Sabi po ng Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Amen po? Our God is faithful. Tapat po siya. Pag sinabi niya, gagawin niya po yun. Now, if you are in the fire, if you're walking through trials, kung ngayon po sa mga panahon na to, sa tingin mo, you are in the fire, or you're walking through trials, may mga pinagdadaanan ka na parang ang hirap labasan o ang hirap solusyonan, know that Jesus is right there with you and He is able to deliver you. Isaiah 43 verse 2 says, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. We can place our confidence in God's ability, in His promises, in His word, and in His character. Amen po? Pwede tayong magtiwala sa Panginoon. We can be assured. While we are standing in our faith, we can be assured that He will and He is able. He can. Kaya po ng Panginoon. Next, pangalawa po, they are assured that God's will is perfect. Sabi po ng verse 18, but if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. At kahit hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi kami susunod at sasamba sa statue na yon. Nung nagbabasa-basa po ako, sabi ng iba, nagduda daw po yung tatlong Jewish men na ito. Kasi sabi po nila doon sa verse, diba? Kahit na hindi kami iligtas. So parang may duda ba sila na hindi sila ililigtas ng Panginoon? Ako po, I believe, the more na nag-shine yung faith nila. Bakit? Because they believe na pwede naman talagang hindi sila iligtas ng Panginoon kung iyon ang will ng Lord. It's shown na they know how to submit dun sa will ng Lord. Ano man yung gustong gawin ng Panginoon sa kanila, ano man yung gustong gawin na, pahintulutan ng Lord na pagdaanan nila nung panahon na yan, they submit to His will. Marunong silang mag-submit. They know
na mas mataas yung plano ng Lord. Mas mainam yung plano ng Lord para sa kanila. Sabi po nung isang nabasa ko, kaya daw po madalas, yung mga chairs dyan sa church, bakante. Kasi yung pwedeng mga kaibigan natin, other leaders, nag-backslide na, hindi na umattend. Bakit? Kasi minsan, they have prayers, meron silang mga gusto mula sa Panginoon, meron silang mga hinihingi sa Panginoon na hindi sinagot ng Panginoon. Doon sa paraan na gusto nila. Di ba po tayo minsan may ganun? May mga prayer tayo na, Panginoon, ito yung gusto ko. Minsan kung paano natin gustong mangyari, ganun din natin sinasabi sa Panginoon. But sometimes, the Lord, hindi iyon yung ginagawa, o hindi iyon sinusunod, hindi iyon yung sagot ng Panginoon doon sa panalangin natin. And those vacant seats, they felt disappointed with God. Kasi hindi sinagot ng Panginoon doon sa gusto nila, yung hinihingi nila sa Panginoon. Umalis na lang sila sa church. Nagtampo na sila sa Panginoon. They turned their back to the Lord. Sometimes we felt entitled. Kailangan ganito sagutin ng Panginoon yung panalangin natin. Pero ito pong tatlo na to, buhay na nila yun eh. Buhay na nila yung yung at risk. Pero grabe po yung faith nila. Kahit na padaanin kami ng Panginoon dun sa apoy na yun, kahit itapon kami ng Lord, hayaan ng Lord na itapon kami dun sa apoy na yun, hindi pa rin kami susunod sa pinag-uutos mo. Hindi sila tumalikod sa Panginoon. Minsan tayo po, hindi lang masagot ng Lord yung prayer natin. Umaalis na tayo sa Panginoon, di ba? Nagtatampo na tayo sa Panginoon. We felt so entitled. Pero grabe lang yung matututunan nating pananampalataya dito sa tatlo na to. Kahit hindi sagutin ng Lord, kahit pahayaan ng Lord na mamatay kami doon sa apoy na yon, hindi kami tatalikod sa Panginoon. Minsan nakakahiya lang pala. Nung binabasa ko nga to, minsan sabi ko nga, nakakahiya sa Lord. Minsan nagtatampo ka sa Panginoon kasi may maliit kang prayer na hindi sinagot ng Panginoon. Pero alam niyo po, kahit hindi doon sa gusto natin na paraan sumagot ang Panginoon, God's will is perfect. Mas mataas pa din yung plano ng Lord para po sa atin. And the best pa rin yung kayang ibigay at gawin ng Lord para po sa bawat isa sa atin. Amen po. Let's just learn how to submit doon sa kalooban po ng Panginoon. Doon sa will ng Lord para po sa buhay ng bawat isa sa atin. Naalala ko din po yung laging sinasabi ni Pastor Sunny na minsan nananalangin kang pagalingin o kaya pagpalain, pero pag hindi tinugon ng Panginoon yon at hindi ka umalis pa din sa Panginoon, iyon yung mas mataas na antas ng pananampalataya. Kahit na hindi sagutin ng Panginoon yung panalangin mo, hindi ka aalis sa Panginoon. Mananatili ka sa Panginoon. Amen po? Amen? But these three men, they were assured that una, God is able. Pangalawa po, God's will is perfect. And lastly po, they stood firm with allegiance. Sabi ng verse 18, but even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ang allegiance po, it means faithfulness to something to which one is bound by pledge or duty. It means loyalty to someone, to a ruler, country, group, or belief. Ito pong tatlo na to, they showed allegiance to the Lord. Para sila sa Panginoon. Wala pong nagpabago ni isang minuto sa kanila pong conviction na para sila sa Panginoon. Actually, dito po parang twice silang inalok. Binigyan pa sila ng pagkakataon ni Nebuchadnezzar. Sige, kung hindi kayo sumunod dun sa mga rame na
Yumukod dun sa statue. Ngayon, pag ready na kayo, yumukod kayo. Pag narinig nyo yung tunog, binigyan pa ulit sila ng pagkakataon di po ba? But it didn't change their conviction. Hindi sila umalis sa side ng Panginoon. They still showed their loyalty to the Lord. Madali po bang ipatapon sa apoy? Naglalagablab na apoy? Hindi po. Di ba yung mapasok ka lang ng mainit na tubig? O kaya madikit ka dun sa kaldero o na bagong init o bagong salang sa apoy, masakit na po yun. Yung pang ipatapon ka sa apoy, hindi po yun madali. Sabi ko nga po, buhay na nila yung nakataya doon. Pero hindi po natinag ang kanilang conviction, ang kanilang loyalty, ang kanilang devotion sa Panginoon. Those young men could have agreed to bow down to the image to protect themselves while claiming to hold fast to faith in the secret place of their hearts. Pwede naman na, kunwari, sige, sunod na lang tayo, yumukod na lang tayo, pero in our hearts, alam naman natin para tayo sa Panginoon. Pero hindi pa din po. Just for the sake na, para lang hindi tayo mamatay, para hindi tayo ipatapon sa apoy, pwede naman. Kunwari, susunod tayo, pero para sa Panginoon pa din tayo. Wala pong compromise na nangyari. They did not compromise. They were so determined not to compromise and cave into the demands of the king. Their devotion in their hearts was too important to remain a secret. Sabi po ng isang author, secret disciple is no disciple at all. Pwede naman, kumbaga, walang makakaalam na Christians tayo, that we believe in God. Tapos sunod lang tayo sa uso. Pero in our hearts, alam natin, mahal natin ang Panginoon. There's no secret disciple. When you are a disciple, yung pamumuhay mo, yung stand mo, how you think, how you speak, it shows. Nagre-reflect po yun. Amen po? Wala pong secret disciple. Walang disciple na nasa gilid lang. True disciples stand firm for God, for what is right. Amen po? These three young men stood firm in their faithfulness to God. Hindi nila tinalikuran ng Diyos kahit po hindi favorable ang situation. Kahit hindi convenient. Actually, it's so inconvenient. Napaka-inconvenient po ng sitwasyon nila. And it's so easy na sumunod na lang dun sa pinag-uutos ng hari. But no, they chose not to and stand for God. These three men did not compromise their loyalty to God despite the inconvenience. Sa atin pong Christian life, marami pong inconveniences. Amen po ba? Hindi po madali. There are so many inconveniences. Pero kahit po hindi favorable yung situation, kahit hindi convenient ang sitwasyon, tatayo po tayo para sa Panginoon. We will stand firm in our faith. Amen po? Amen? The godly trio's determination proved their dedication to God. Shadrach, Meshach, and Abednego's allegiance did not yield to pressure, compromise, or social acceptance as they were fully willing to obey. Hindi po sila nag-hop ng fences. Hindi sila lumipat ng side even for a minute. They chose to stand firm in loyalty. They chose to be loyal to God.
Amen po. Kahit hindi madali po yung sitwasyon, kahit hindi po convenient, kahit masakit, doon po tayo sa side ng Panginoon. Piliin po natin palagi sa side ng Panginoon. Amen po? Amen. And for our conclusion po, do you know what happened next? Noon pong when the king went back to check, nung ipinatapon na po yung tatlo doon sa fiery furnace, sa blazing fire, and nung bumalik yung hari para i-check sila Shadrach, Meshach, and Abednego, he saw, ilan po yung nakita nila? Ilan po yung nakita niya? Hindi lang po 3, 4 na. He saw 4 men walking around in the fire unharmed. Hindi po napaso, hindi nasugatan, walang galos, they were unharmed. And they were not just 3. 4 na po yung nakita nila. Who was the 4th that Nebuchadnezzar saw? Sino po yung pang-4 na nakita ni Nebuchadnezzar? You are right. God was with them in the fire. Nebuchadnezzar released the 3 men and was amazed that they didn't even smell like smoke. Hindi nga sila nag-amoy-apoy o usok man lang. Ganun po sila pinrotektahan ng Panginoon. Actually, hindi lang sila pinrotektahan, kasama nila ang Panginoon doon po sa naglalagablab na apoy po na yon. And Nebuchadnezzar said to all the people, "Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. No other God can save people this way." Isang bagay po, God will stand with us when we stand for Him. Hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Lalo po at nakita niya at nakikita niyang tayo po ay naninindigan at tumatayo para po sa Kanya. Hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Amen? Kahit pa dumaan ka sa apoy, dumaan ka sa ilog, o sa matinding mga pagsubok, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. He will stand with us. Amen po? Kaya tama po yung inawit natin kanina. Even when, alam niyo po yon, when we walk through the fire, when we walk through the rivers, God is with us. God will be with us. Amen po? Amen? Kaya po, masarap tumayo at manindigan, masarap magtiwala sa Panginoon. Kasi hindi ka iiwanan ng Panginoon. Ikaw, pwede kang umalis sa Panginoon. Lalo pag mahirap na yung sitwasyon. Pero ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Yun po yung kasiguraduhan. Hindi po tayo tatalikuran ng Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan. And kaming mag-asawa, ramdam na ramdam namin yon. Nito pong pinagdaanan namin na to 2 weeks ago. Nakita namin how God is able to heal, to provide. Noon nga pong gabi na before we were discharged, grabe yung bill. Sabi nga niya, mataas pa sa atin yung bill. Mataas pa sa'yo yung bill. Talagang mataas. Pero God is able. Hindi niya kami iniwan, hindi kami pinabayaan. And sinurprise pa kami ng Lord kung paano niya kami inalis, kung paano niya kami tinawid doon sa sitwasyon na yon. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. At alam ko, ganun din po kayo. Marami na po kayong karanasan sa Panginoon na kitang-kita at ramdam nyo na hindi kayo iniwan ng Panginoon. Kaya wag na po tayong umalis sa Panginoon. Amen? Wala na pong aalis sa Panginoon kasi sulit sa side ng Panginoon. Amen po.